Tayo po ngayon ay nasa ikapitong gabi sa ating pagninilay ng tungkol sa simbang gabi bilang preparasyon sa ating Kapaskuhan. At ang banal na ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa pinakamagandang awit ng Mahal na Birhen, ang tinatawag nating Magnificat. Ang awit na ito ni Maria ay nagsisimula sa napakagandang mga linya. Ang sabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ito ay isang tugon ni Maria sa pagbati ng kanyang pinsan na si Santa Isabel. Nang sabihin ni Santa Isabel, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? This song is full of joy, especially because Mary recognizes that God has acknowledged the presence of a simple girl. Siya isang hamak na babae lamang, subalit sa mata ng Diyos ay napakalaki. Kaya nga naibulalas ng Mahal na Birhen, my spirit rejoices in God my Savior, for He has regarded the low estate of His handmaid. Then nakita ng Mahal na Birhen sa kanyang awit na ito, ang kanyang kapakumbabaan, ang kanyang kaliitan, subalit binigyan ng halaga ng Panginoon. Kaya naisiwalas ng Mahal na Birhen ang mga kataga na ganito. For behold, henceforth, all generations will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me. Ito ay isang napakalaking biyayang tinanggap ng Mahal na Birhen. Ang tanggapin niya ang isang papel o ang isang misyon na maging ina ng nagkatawang tao na Panginoon si Kristo. At ang hula na ito na pinahayag ng Mahal na Birhen ay naganap at hanggang sa ngayon ay kanyang tinutupad. Kaya nga sa kanyang awit ng Mahal na Birhen, sinabi niya na from all generations to generation, ang awa at ang pag-ibig ng Diyos ay ipapakita. Sabi pa sa awit, He has shown His strength with His arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down the mighty from their thrones and exalted those of low degree. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent empty away. Ito ay isang magandang balita. Ito ay ibanghelyo na kung saan ang mga mahihirap, ang mga mahihina, ang mga isinasa isang tabi, ang mga makasalanan ay merong mahalagang kinilalagyan sa mata ng Diyos. There is a special place in the eyes of God. Kaya isang reflection natin sa gabing ito na masasabi natin, we can rejoice with Mary in the long list of good things that we have been gifted with by the loving Lord. Those gifts that are not just for our enjoyment. Our task in accordance with those gifts is to make sure that the love of God is experienced particularly by the poor, by the weak, the marginalized, the outcast, and the sinful in our own midst. Kaya sa awit na ito, pinakita ng Mahal na Birhen na ang lahat ay mahalaga sa mata ng Diyos. At kung ganun ang pagtingin sa atin, ganun din dapat ang ating pagpapahalaga sa ating mga kapatid na mga maliliit, mahihina, mga isinasa isang tabi. Ito ang gusto ng Panginoong Diyos at ito ang magiging daan upang tayo maging maligaya. Kaya sa darating na Kapaskuhan, habang tayo naghahanda, kung magkakaroon lamang tayo ng katulad ng mata ng Diyos na makita sa ating mga kapatid na mga mahihirap, mga inaapi,
mga inalipusta, mga isinasatan sa tabi, na sila rin ay mahalaga, magiging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko.